Alam po natin na however, there was a greater inheritance from the Levites who did not receive a share in the land. So matatagpuan dito at hindi po sabi niya dito, there was a greater inheritance from the Levites did not receive. Hindi nila na-receive yung mga share in the land. So mababasa po natin dito sa Numbers 26 verse 62. Pakibasa sister, yan. Lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000 mula sa gulang na 1 buwan pataas. Sila hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. So, ayan, alam po natin na hindi lahat ay nabigyan. Sabi niya doon sa Numbers 26 verse 62 na binasa ni Sister Yan. So, nakita po natin dito, their shares of the inheritance was in the Lord. Amen. David had an central inheritance, sabi niya, in the land. As king had extensive royal holdings. But he na-realize daw ni David, that no inheritance was greater than his relations with Almighty God. Napakabuti, no? But he na-realize daw ni David na no inheritance was greater than, wala daw inheritance, mas higit than his relations with God, Almighty God. So napakaganda po talaga. Although wala man tayong mga inheritance na yan, mana-mana, amen, pero nasabi ni David dito, inheritance was greater than his relationship with God. So binanggit po pa nga niya dito sa chapter 2 verse sa Acts chapter 2 verse 25-28, sabi niya dito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Sa 26, kaya't ako'y nagdiriwang puso at diway nagagalak. Gayon din naman ako'y mabubuhay ng may pag-asa. Sa 27, sapagkat hindi mo ako pababayaan na sa daigdig ng mga patay at hindi mo paintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. 28, tinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. So, yun po ang sinulat po ni David dito po sa chapter 2, verse 25 hanggang 28. So, napakahalaga po yung relationship mo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Alam po natin na gaya yung pinag-aralan natin, nakita po natin doon na yung buhay ni David, ay ni Jose, di ba, yung sa chapter 50. So, importante po talaga yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos. Kung may maganda kang relationship sa ating mas higit pa kaysa inheritance, sabi po ni David. Hallelujah. Sa verse 5 hanggang 8. So, nakita po natin doon na talagang ang buhay po ni David ay talagang binigay na niya, in-trust na, nagtitiwala, lubusan nagtitiwala sa ating Panginoon. Sa verse 4, sa verse 1 to 3 doon, sa verse 4, nakita po natin dito, anuman ang mga ginagawa ng mga tao para maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, pero siya, nasabi niya doon na hindi siya nakikisang-ayon, sabi niya doon, their soul shall be multiplied after another God, sabi niya doon sa verse 4. Sa 5 and 8 naman, 5 hanggang 8, nakita po natin na ang inheritance natin is greater than our relationship to God. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan natin na ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos ay talagang panatilihin natin sa pamagitan ng ating pag-aaral. Alam ko na yung mga sinishare ni Pastora din nga, yung doon kagabi, yung about the blood, so about the salvations, kaya pinapareceive niya, pinapatanggap niya tayo, kasi talagang importante sa buhay po natin. Amen? Kaya sa verse
ano naman, sa verse 5:8, sa verse 9, at hanggang 11. Praise the Lord. So, hanggang 11 lang po yung, ito po yung confident assertion that God will spare the psalmist's life and bless it. Sabi niya sa 9, therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest and home. For you will not leave my soul in Sheol. Sheol means is in the grave. Amen. Nor will you allow your Holy One to see corruption. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Hallelujah. Concentrate lang po ako sa 11 na sabi niya doon. Sa 11 na path of life. So with this praise, David speaks of his escape from death at a critical point, but he also indicates the eternal life given by the resurrected Savior to all who trust in Him. Amen? Kaya, importante po na sabi niya na ranasan ni David dito yung path of life. With this praise, David speaks of his escape from death at a critical point, but he also indicates the eternal life given by the resurrected Savior to all who trust in Him. Praise the Lord. So, importante po talaga yung pag-trust natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi sabi nga niya dito sa verse 9, therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope, for you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So nakita po natin dito na, hallelujah, na yung pagtitiwala po ni David, hallelujah, sinulat niya dito sa chapter 16, verse 1 to 11, ay talagang nakita po natin dito yung lubusan niyang pagtitiwala at talagang nakadikit siya sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang mga dumating, kaya sinulat niya dito sa verse 1 to yung verse 3 na full trust lang siya sa ating Panginoon. Sa verse 4, nakita po natin dito na dumating na sabi niya, hindi siya pumapaling sa ibang Diyos, sunod-sunod, kundi andun lang po siya na naglilingkod lang siya sa ating Diyos na buhay. Amen? So sa 5 to 8, nakita po natin dito na ang ating Panginoong Diyos ay talagang yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos ay mas higit yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos kaysa sa mga inheritance na yan. Dahil sabi niya, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko iyong binibigay. Amen? Sino na pong satisfied sa buhay niya, satisfaction. May satisfaction. Kinabukasan ko yung nasa iyong mga kamay, mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa ako'y pumapatnubay. At sa gabi sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. So, narinig pa natin sa binasa kanina, Acts chapter 2, verse 25 to 28. Nakita po natin doon yung sinabi po ni David na talagang, sinabi niya doon na talagang fully na talagang nagtiwala lang siya sa ating Panginoon dahil hindi siya talagang pinapabayaan ng ating Panginoon. So mga kapatid ko sa ating Panginoon, yung relasyon mo sa ating Panginoon, yung pag-trust mo sa ating Panginoon, naway lalong palaguin natin, lalong maging talagang 100% na pagtitiwala mo sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Dahil kung may tiwala ka sa ating Panginoong Diyos, dumating ka man sa mga bingit ng mga problema, trials, andun pa rin na anuman na sabihin ng kaaway sa buhay mo, kung nandyan nakatune in yung tiwala mo sa ating Panginoon, ay hindi ka mapapasama
Amen? At hindi mo gagalawin ang mga bagay na yon dahil yung full trust mo sa ating Panginoon ay nandyan gaya po sa buhay ni David. At yung inheritance, tungkol naman sa inheritance, tunay nga kung andyan ang Panginoon sa buhay natin, hindi niya tayo pinapabayaan. Amen? Andyan na binibigay niya ang pangangailangan natin. Hindi kanya pinapabayaan. Kaya maalala ko nga yung isang kapatiran na umuwi sa Pilipinas na na-stroke po siya. Kilala ni Sister Nelia, ito Sister Pearly. So sabi niya, Pastora, hindi mo ba nami-miss yung sweldo mo sa Israel? Sabi niya. Sabi ko naman, Sister Pearly, sabi ko, kung iisipin mo yung sweldo mo sa Israel, ma-stress ka, sabi ko. Importante yung satisfaction na ang Panginoon, kailanman hindi kanya pababayaan, binibigay niyang lahat ng pangailangan natin. Sa bagay, sabi niya, tama ka po. Kasi kung isipin po natin, pag halimbawa uwi na po kayo, kung wala po tayong satisfaction sa buhay, talagang isipin mo talaga. Pero kung satisfy ka na sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon, maging tapat ka, nagtitiwala ka sa ating Panginoon Diyos, mas higit pa yung kayamanan na yan, mas higit kaysa yung kayamanan na ay mas higit yung magkaroon ka ng magandang relationship sa ating Panginoon gaya po sa buhay ni David. Amen. Sa path of life ni David, nakita po natin sa 8, 9, 10, 11, nakita po natin doon na talagang si David ay talagang hallelujah, talagang nakita niya talagang dito niya in-indicate talaga yung eternal life is only given by the resurrected Savior. Sino po na resurrected Savior? Ang Panginoong Jesus, to all who trust in Him. Amen? So, mga kapatid ko sa ating Panginoon, kung andyan yung pagtitiwala mo sa ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Gaya po sa buhay po ni David. Magtiwala lang. Amen? Gaya po ni David. At anuman ay yung inheritance, anuman ang mga, sabi pa na naisingit po dito, yung mga practices, yung mga Diyos-Diyosan, pero hindi siya bumaling. Hindi siya na sumamba, kundi hindi niya pinagpalit ang Diyos, ang kanyang buhay na Diyos. Amen? Hindi niya pinagpalit yung tunay at totoong Diyos na kanyang pinaglilingkuran because He is a man under God's own heart. Amen. At yung 11, sa verse 11, 8, 9, 10, 11, talagang with this praise, David speaks of his escape from death at a critical point. At karan din po, critical point, but he also indicates the eternal life given by the resurrected Savior, ang ating Panginoong Jesus, na nag-resurrect to all who trust in Him. So, yun po, at naway, magtiwala po tayo kay Sister Jane, magtiwala lang siya na paragaling siya ng Panginoon. Amen. At yung mga may karamdaman, magtiwala lang po tayo sa lahat ng may mga karamdaman, ay sa lahat ng may kaya kayong palagalingin ng ating Panginoon Jesus. Malala ko yung mga pinagpilay namin noon, stage 4 pa. At meron ding comatose na pinag-pray namin sa ospital dyan bago ako umuwi. At last minute ko, pag-flight ko na ng gabi, tanghali, hinabol namin yung na-comatose dyan na Pilipinas sa Iquilog, pinuntan namin noon. So, alam niyo po, ang himala ng ginawa ng Panginoon, di na siya makapagsalita, comatose na nga. Pero hinabol namin, pinatanggap namin siya. Hallelujah. Hindi pa naman siya nakakuan nung una. Pinatanggap namin, nag-pray kami. Tapos, to God be the glory, alam ko na narinig niya yung pagtanggap niya, yung prayer of acceptance na yon, yung prayer namin. Tapos nung umuwi na kami, sabi yung isang kasama namin, Pastora, bakit hindi tayo nag-picture para maipakita kay Pastora Keisha? So, alam niyo, bumalik kami.
bumalik kami. Sabi ko, sige, balikan natin, bumalik tayo. Bumalik kami, nag-pray ulit kami. Alam niyo po, minulat na po yung mata niya. Nag-pray kami ulit, nung bumalik kami. May minulat na niya at tuloy-tuloy na pinagaling siya ng ating Panginoon. So sabi yung mga kasama ko, Pastora, himala yung ginawa ng Panginoon sa pinag-pray natin, pinatanggap natin. So ganun po, kung magtitiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos sa buhay natin, itiwala natin, entrust natin, gaya po ni David, walang imposible, walang mahirap sa ating Panginoon dahil sabi niya sa path of life, sa 11, na sabi niya, indicate lang natin the eternal life given, sin nagbigay ang ating resurrected Savior, walang iba kundi ating Panginoong Hesus, that to all who trust and Him, kailangan entrust natin sa Kanya dahil alam po natin na hindi niya tayo pababayaan. Amen. So, yun lang po ang may share ko ngayong gabi. Lastly, laway, tuloy-tuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya, dahil alam kong hindi niya tayo pababayaan. So, purihin po ang Panginoon, purihin ang Panginoon sa buhay po ni David dahil napakarami talagang tinuturo niya sa Psalms. Amen. Kung talagang mag-aral po tayo, talagang maraming tinuturo ng Panginoon through the life of David. Alahanin natin, hindi naman lahat ng Psalms ay sinulat po ni David, ay may mga iba dito na hindi niya sinulat. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay po ni David. Amen. Hallelujah. So, binibigay ko na po kay Sister Yanyen. Hallelujah. O bago ko ibigay, mag-pray muna tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa word mo na aming pinag-aralan ngayong gabi. Lord God Jesus, yung prayer, na pagtitiwala sa iyo. So naway ang mga kapatid kong ito na nandito ay lalong yung prayer namin, Panginoong Hesus, ay lalong magtiwala kami sa iyo, gaya po yung prayer po ni David, Panginoong Hesus. Andun po yung tinuturuan niya kami na paano mag-trust, Panginoon, at yung paano talagang hindi kami makisang-ayon sa mga gawain ng mga Diyos-Diyosan, ang gawain ng kaaway man yan, kundi andyan kami lagi na mag-full trust sa'yo. At yung inheritance, Panginoong Jesus, alam po namin na punong-puno ka ng kayamanan. Dahil sabi mo naman, sabi po ni Paul, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Tunay nga po, mas higit pa yung inheritance na yan ay mas higit kayo sa'yo, relasyon namin sa'yo. Yung relasyon namin sa iyo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil alam po namin, Lord, na ang inheritance ay mawawala, pero yung relasyon namin sa iyo ay manatili hanggang wakas. Manatili until the end, Lord. Hallelujah. Kaya tulungan mo po kami na magkaroon kami ng buhay na relasyon sa iyo, more deeper and sweeter na relasyon sa iyo, Lord. Hallelujah. Mas matatag na relasyon namin sa iyo, Lord God. At yung last, Lord God, andun po, Panginoong Jesus, na lalong indicate po namin na ikaw po ang Lord, nabuhay muli, Lord God Jesus, sa aming buhay. Kaya makakamtan po namin yung pagtatras namin sa iyo, makakamtan namin yung eternal life, Lord God Jesus, until the end, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nandito, Lord God, yung may mga karamdaman, Lord, patuloy na tinitiwala natin sila sa iyo. Na ngayong gabi, Lord God Jesus, may mga himala kang gagawin sa buhay nila. Father, we thank you. So, sa iyo na po namin binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, the Son of the living God. Amen and amen. 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 Salamat po, Pastora Thank you po. Rebecca. You're welcome. Start na po tayo sa healing, Sister Florence. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Mabuting Diyos, dakila at banal. Hallelujah. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, sa napakagandang
encouraging word, Lord, na aming napakinggan, Panginoon, to trust in you, Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon, maging ito sa karamdaman, Panginoon, maging sa aming mga panalangin. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sapagkat ikaw po ay dakila, tapat, Panginoon, sa bawat sa amin. Lord, sa oras na ito, bago ko po idulog, Panginoon, ang aming mga kapatid, ng mga karamdaman, Lord, humihingi po ako ng kalinisan, Panginoon, sa iyo, Lord. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo, Panginoon, upang makalapit po ako sa inyo, Lord. Ano man po yung nakita niyong karumihan sa akin, Lord, humihingi po ako ng tawad, Panginoon. Hallelujah. At Lord, dindahan ko po, cover me with your precious blood, O Lord. Hallelujah. Sa mga oras na ito, Lord, at ano po yung gawa ng kaaway, Panginoon, ay hindi po magtatagumpay sa aming mga panalangin. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord, hallelujah. Lord, nananalig po kami, Panginoon, na ang mga panalangin ito ng mga mahal nila sa buhay, Panginoon, hallelujah, na sila po ay gagaling sapagkat ikaw, Diyos, ay dumirinig ng mga panalangin, ikaw po ang nagbibigay ng kagalingan, ano man po ang karamdaman, ito man po ay cancerous, ano man po, Panginoon, sapagkat napakaraming, Panginoon, pinagaling, Panginoon, ng ikinarito sa lupa. At kahit, Panginoon, na hindi ka po namin nakikita, Lord, yung Holy Spirit, Panginoon, ang bibigay po ng kagalingan sa bawat isa na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, sa oras ito. Hallelujah. Lord, dinadahin ko po sa inyo, Panginoon, si Luz Liminda de los Santos. Meron po siyang breast cancer at siya po ay maoperahan or anytime po, Panginoon. Hallelujah. Maging si Helen Baldo, may breast cancer. Lorena Tanggol, breast cancer. Yunila Onda, breast cancer. And Divina Kabang, cervical breast cancer. Hallelujah, Lord, sa iyo pong kabutihan, Panginoon, sa iyo pong kahabagan, O God, hallelujah. Ang mga kapatid po namin, ito, Panginoon, na may mga breast cancer, O God, hallelujah. Nananalig po kami, Panginoon, na wala pong mahirap sa inyo, Panginoon, hallelujah. Lord, ang mataunting namin panalangin, Panginoon, lalo pa ng mga nakaranas, Panginoon, ng mga ganitong karamdaman, Lord. Nakikita niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, kung gaano po sila matainti na nalangin, Panginoon, na wala po silang aasahan, Panginoon, wala po silang nagbibigay ng pag-asa, kundi kayo lamang. Kaya, Lord, dinadalangin ko, Lord, dinigin niyo po ang kanilang mga panalangin, Panginoon, ang kanilang pong mga karamdaman, hallelujah, in the name of Jesus, Panginoon, hallelujah. Lord, ang mga cancer na ito, Lord, kayang-kaya mong pagalangin, Panginoon, sapagkat wala pong mahirap sa iyo, Lord, hallelujah. Salamat po sa gagawin ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maging sa buhay po ni Joseph de la Cruz, nag-dialysis, may siya, may heart disease and diabetes. Hallelujah. Lord, dandalahin ko po pa ng mga kapatid namin ito, Panginoon. Hallelujah. Lalo na po itong nagda-dialysis, Panginoon. Nababatid niyo po, Panginoon, na marami po ang financial na pangailangan, Panginoon, sa ganitong pagda-dialysis, Lord. Hallelujah. Kaya dandalahin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay, gumawa po ng himala, Panginoon, upang magkaroon po ng kagalingan, Panginoon, ang kapatid namin ito, Joseph de la Cruz, Panginoon. Hallelujah. Lord, tulungan niyo po ang kanyang pamilya, maging sa kanyang panampalataya, Lord, na wala pong mahirap sa inyo, na kayo po ay kaya magpagaling, Panginoon. Hallelujah. Kung ano man po yung dialysis, Panginoon, na ito, kung ano man po yung karamdaman niya, Lord. Hallelujah. Maging sa diabetes po ni Nilma Sia, Panginoon, heart disease and diabetes, Lord, hallelujah. Kahabagan niyo po ang kapatid namin ito, Lord, hallelujah. Matawa, Lord, ay kayo po ang tutulong sa kanya, maging sa mga gamot niya, Panginoon. Gamitin niyo po ang instrumento ito, Panginoon, upang maging kagalingan ng kanyang karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Rina Odetta, may bukol sa ulo. Hallelujah, Lord. Ano man po yung sanhi po ng bukol sa ulo na yun, Lord. Hallelujah. By the power of God, Jesus. Hallelujah. Who died on the cross, Panginoon. Kayang pong tunawin ang bukol na ito sa kanyang ulo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung kami po mananalig sa inyo, Panginoon, kahit siniliit ang mustasa, O Lord. Hallelujah. Ang lahat po ng bagay ay wala pong mahirap sa inyo. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tunawin niyo po ang bukol niyo ito sa ulo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Rogelio de la Cruz, complete healing from stroke and heart problems. Hallelujah. Salamat po sa magalingan.
complete healing na ibibigay niyo po sa kanya, Panginoon. At nawa, Lord, bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoon, na gawin niya po yung tama, Panginoon. Sumunod po, Panginoon, sa mga bagay na ah, dapat niya pong gawin, Panginoon, upang gumaling po yung kanyang stroke na ito, Panginoon. Hallelujah. Maging sa kanyang heart problems, so Lord, kayo ang patuloy ang bibigay po sa kanya ng kagalingan. Hallelujah. Salamat po, Lord, and reclaim, O God, na gagaling po siya in Jesus' mighty name. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Jeremy Dica and stage kidney failure. Hallelujah. Lord, ano man po, Panginoon, yung kanyang karamdaman ito, Lord, sa kanyang bato, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang karamdaman ito, Lord. Hallelujah. Panginoon, nakikita niyo po ang pangailangan ng kapatid namin ito, ang kanyang karamdaman, Panginoon, Lord. Sa kanyang paghihirap, Panginoon, nawa, Panginoon. Lord, nababatid niyo po ang kanyang puso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ano man po, Panginoon, yung kanyang kalagayan ngayon, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. At nagtitiwala po kami, Lord, na kayo po ang bibigay sa kanyang kagalingan, Panginoon, sa kanyang kidney, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, kinikil na po namin ang kanyang kagalingan. Maging kay Pastor Savior, Panginoon, sa kanyang fast recovery from stroke. Hallelujah, Lord. Salamat po sa buhay ni Pastor Savior, Lord. Hallelujah. At nawa, Lord, ay patuloy nga po na ibalik niyo po sa kanya ang kanyang nawalang mga namatay na ugat sa kanya, Panginoon. At nawa, Lord, bumalik po ang kanyang lakas at patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon, sa inyong ministry, Panginoon, sa paghahayag ng mga salita, Panginoon. Hallelujah. Bless him, O God. Bless him, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At patuloy po niyo siyang gagabayan, maging kanyang pamilya, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for his recovery, Panginoon, sa kanyang stroke. Thank you, Lord God. Maging sa buhay po ni Sheila Marie Garcia, may 3 valve ng puso niya, may tama. Hallelujah, Lord. Hindi man po namin alam, Panginoon, hallelujah, kung ano po yung kalagayan ng kanyang puso, Panginoon, hallelujah. Ang mga mahirap na kalagayan, ito pa ng karamdaman, O Lord, sa inyo po ay walang mahirap, Panginoon. Lord, ang sabi po kami, Panginoon, manalig po kami, Panginoon, at lahat po ng bagay sa inyo pang kalooban, ito po ay magaganap. Kaya Lord, we trust in you, Lord, ang buhay po ng kapatid namin, ito naman po yung kalagayan ng kanyang puso, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa gagawin niyo pong himala sa kanyang buhay pa sa kanyang kalagayan, Panginoon. Thank you, Lord. Maging sa buhay po ni Annalisa Cervantes, cervic cancer. Hallelujah, Lord. Ano man po, Panginoon, yung kalagayan po ni Annalisa, Panginoon, ang kanyang cervic cancer, Panginoon. Lord, lahat po ng mga cancer na ito, Panginoon, hallelujah. Dadalangin po namin na mawawala ito in Jesus' mighty name. At siya po, Panginoon, ay magliling po sa inyo, Panginoon, maging living testimony, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na wala pong mahirap sa inyo, Lord. Maging cancer man yan, Lord, hallelujah, wala pong mahirap sa inyo. Kayo po ang bibigay sa kanyang pagkaling. Thank you, Lord Jesus. Maging sa buhay po ni Sister Maricel Kasumpang, Panginoon, pinadalain po namin ang continuous recovery, and salamat po, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy niyo po nga binibigyan ng kagalingan, at nawa, Lord, lahat po, matatapos na niya ang check-up, Panginoon, at nawa, Lord, ay tulungan niyo po siya, Panginoon, na makauwi po, Panginoon, ng maayos, lahat po ng mga kanyang mga test, Panginoon, ito po ay maayos, at nawa po, Lord, iingatan niyo po siya hanggang sa kanyang pag-uwi, Panginoon, upang maging makasama na niya ang kanyang pamilya. Bless her, O God, bagay sa kanyang buhay espiritual, nawa po sa kanyang pag-uwi, ay pagpatuloy niya po, Panginoon, kung ano po yung nasimulan niyo po, Panginoon, na panampalataya na natutunan niyo po dito sa Israel. Hallelujah. Salamat po, Lord. Maging sa buhay po ni Georgette Maimon for continued healing. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa kagalingan. Thank you, Jesus. Kay Jenaline Soriano Candido, may butas sa large intestine, tumor sa pelvic. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ang mga bagay na ito, Panginoon. Hallelujah. Sa amin po, ito ay mahirap, Panginoon. Maaring iniisip po namin, Lord, na talaga po napakahirap po ng itong kalagayan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. But we pray, O God, Panginoon, kahabagan niyo po ang kapatid namin ito, na kayo po ang patuloy na magbibigay sa kanyang kagalingan, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung kanyang kalagayan, Lord, kahabagan niyo po siya, Panginoon. Hallelujah. Have mercy on her, O God. Hallelujah. Nakikita niyo po ang kanyang paghihirap, Panginoon. Kaya, Lord, nadalangin po namin, Panginoon, by the power of your blood, Jesus. Hallelujah. Kayo po ang magbibigay sa kanya ng kagalingan.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Maging sa buhay po ni Bernadette Villanueva, complete healing sa kanyang anxiety, Lord. Rosemary C, anxiety. Hallelujah. Ano man po, Panginoon, yung nagdudulot sa kanila ng mga anxiety nila, Lord. Hallelujah. Lord, nawa po, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, Panginoon, joy, Panginoon, na nagbubuhat sa inyo, Panginoon, upang mga anxiety na ito nagdudulot sa kanila ng kahinaan, Panginoon, na nakapag-isip po sila ng mga bagay na hindi po nakakulog sa inyo, Panginoon, mga bagay na nagpapahirap sa kanila, Panginoon, nawaw, Panginoon, ipo niyo po ang mga puso, Panginoon, na ipagkatiwala po ang lahat ng bagay, Panginoon. Sapagkat sinabi, Panginoon, na huwag po kaming manggulumahanan, kundi magtiwala po kami at magpasalamat sa lahat ng bagay. Sapagkat ang lahat po ng bagay ay mayroong kang purpose, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, kung bakit nangyayari ang mga bagay nito. Kaya dadalahin po pa ng mga kapagdaming ito, Lord. Kayo po ang magbibigay sa akin ng kagalingan sa kanilang mga anxiety. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Rosemary, ani Sinon, Ian, may epilepsy po siya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Micaela Vasquez, may anxiety din, Lord. Hallelujah. Lord, dadalahin ko po ang makapayag namin ito, Panginoon, na kayo po ang bibigay sa aming kagalingan, Panginoon, maging sa epilepsy, Lord. Hallelujah. Ano man po yung pinanggagalingan, Panginoon, ng epilepsy na ito, Lord. Hallelujah, Lord. Kayo po ang bibigay sa akin ng kagalingan in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, God. Kayo po ang patuloy, Panginoon, nagbibigay sa kanila, Panginoon, ng complete healing, Panginoon. Thank you, Lord. Maging sa buhay po ni Hamame Mahadsari, complete healing. Hallelujah. Chloe Kate Layag, recovery from brain surgery. Thank you, Lord, for their complete healing. Yapa Rafael, complete healing. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kanyang makagalingan. Panginoon, salamat po, Lord. Tunay nga po, Panginoon, ikaw Diyos, ang aming kagalingan, our Jehovah Rapha. Salamat po, Lord, for their healing, O God. Salamat po sa gagawin niyo po sa kanila, Panginoon. Thank you, Jesus. Maging sa buhay po, Mercy Kabiling. Wali, may bukol po sa suso. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Bidalain po namin, Panginoon, ang kapatid namin ito, Lord. Alam po yung bukol niya, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Lord, by the powerful blood. Hallelujah. Hallelujah. Tunawin niyo po, Panginoon, naman bukol sa kanya, Panginoon. Bukol sa kanyang suso, O God. Hallelujah, Lord. At naman po, hindi po ito magmala, Panginoon. Bagamat tutunawin niyo na po ito, Panginoon. Sapagkat ang pangalan mo ay makapangyarihan. Lord, sabi ko, by your stripe, we are healed, O God. Kaya Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang bukol na ito ng aming kapatid Mr. Mercy, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. Maging sa buhay po ni Wilma Manalo in born cyst sa leeg, hallelujah. Beleng Luperna for God's continuous favor, 86 years old, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ano man po, Panginoon, yung sis sa leeg na yung Panginoon na inborn, Lord. Lord, katulad po, Panginoon, ng lalaki na inborn na nabulag, Panginoon. Subalit, dahil po ang sa aming Panginoon, hindi po dahil sa magulang o hindi dahil sa kamag-anak, kundi to glorify your name, Panginoon, na maihayag ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa buhay ng isang tao, Panginoon, na ikaw po ay Diyos, na gumagawa ng himala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buhay po ni Sir Wilma Manalo. Ano man po yung cyst niya sa leeg, Panginoon. Tutunawin niyo po ito in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. By the power of your blood, Jesus. Hallelujah. Tutunawin niyo po ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Beleng Lupena, for God's continuous favor. 86 years old po siya, Panginoon. Sa kanya pong katandaan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magpatuloy ng bibigyan ng kalakasan. Iingatan niyo po siya, Panginoon. Ang nanay pong ito, Lord, hallelujah. Patuloy po siyang bigyan po, Panginoon, ng good health, Panginoon. At nawa, Lord, sa kanya pong katandaan, Panginoon, naroon po mararanasan niya po, Panginoon, yung inyong pag-iingat, proteksyon, yung pagmamahal niyo sa kanya, Panginoon, at pagkalinga niyo sa kanya, Lord, hallelujah. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang kanyang buhay, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maging sa buhay po ni Abigail Adam, may ubo po at sipon. Si Jane Sia, may severe allergy, and Joanna Rilao for healing. Thank you, Lord.
At nawa, Panginoon, sa mga kapaligiran ito, ano po yung ubuan si Paul, Lord, hallelujah. Lord, nawa po, Panginoon, kayo po ang bibigay sa kanyang kagalingan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, maging sa allergy, Panginoon, ni Jane Sia, Lord. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po siya ng karunungan ng Panginoon na hindi po siya ah, makakain ng hindi po tama o ano po yung bagay para nakapagdali po sa kanya ng allergy, Panginoon. At na wala, Lord, ay makatagpo po siya ng mabisang uh, uh, makapagbigay po ng kagalingan, Panginoon, sa kanyang allergy. Lord, that we believe in you, Lord, na una po sa lahat, Panginoon, kayo po ang pagbibigay po sa kanya ng kagalingan, Lord, at gagamitin niyo lang po ang mga gamot na ito bilang instrument, Lord, that you are our great healer. Salamat po, Panginoon, and Joanna Rilao for healing. Salamat po, Lord, sa kanyang kagalingan. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ganun kay Sister Rhea Magnaye. Siya po ay may blood test bukas para po sa kanyang operation sa January 5, hallelujah, nawa Lord, gagalan po namin ang lahat po ng kanyang blood test. Ito po ay normal, Panginoon, upang maisagawa po yung operation niya, Lord, hallelujah. At nawa Lord, ay kayo po ang mag-iingat sa kanya, sa mga doktor na gagawa po ng kanyang operation. Ay kayo po ang mag-bless sa kanila, Panginoon, bigyan po sila ng karunungan, O God, upang maging matagumpay, Panginoon, ang operation na gagawin sa kanya. Salamat po, Lord, at nananalig po kami, Panginoon, na ang lahat po ng aming mga panalangin, kayo po ang tutugon sa pamagitan po ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, kabutihan, Panginoon. We claim it and we declare it and we receive it, the healing of our brother and sister. Thank you, Lord. Salamat po. Sa iyo po namin iniaalay ang pinamataas sa papuri at pasalamat. Ito po ang aming samo at dalangin, kasama po ang pagtitiwala. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 God bless you, Praise Lord. Sister Florence. Glory to God. Ah. Amen. Sister Ruby Atienza para sa Pilipinas. Hello, hallelujah. Pagpili po natin ang Panginoon. O God, hallelujah. In Jesus' name. Patuloy na namin pupurihin, O God. At ikaw makapangyarihan Diyos, O God. Ikaw ang may likha sa aming Panginoon, Lord. Patuloy po namin. Nilalapit sa iyo, O God, ang mahal namin sa Pilipinas. Una po sa lahat, Lord, nilalapit po namin sa iyo, O God. Ang nalalapit sa election, O God. Ang magugulo, O Lord, na itatalaga mo, O Lord, ay naayos sa iyo sa loob, O God. From President to Vice President, down to the mayors and the councilors, Panginoon. O God, ikaw ang mga pangunguna, Panginoon, at ang mga inilalaki po namin, O God, sa iyo, O Lord, na itatalaga mo mga mamumuno ng aming bansa, O God, ay may banal na pagkatakot sa iyo, Panginoong Isus, may sapat na karunungan na naayon sa iyo kapangyarihan, O God, may malasakit sa aming bansa at hindi personal na interest tamang Panginoon at Panginoon na mga itatalaga mo ito, O God, mag-aahon sa bayan namin Pilipinas, unang-una, Lord, sa kahirap, O God, at mga bumulong ito, Lord, na magtatanggol sa aming bansa, Panginoon, at patuloy mo, Lord, itong pauun na rin, O God, ang aming bansa, O God, hallelujah, pagpalain mo, O God, ang mga itatalaga mo bumulo, Panginoon. So, nilalapit ko din po sa inyo, Panginoon, ang mga tao, ang maumayang Pilipino, O God, na pagkalooban po, O God, ng tutulog sa pagtitiwala sa iyo, O God. Nasambahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu, na hindi, Lord, sa mga idol, Panginoon. Lord, lumanagin mo, O God, ang isipan, at ipas mo, O God, ang tamang nasusulat sa Bible, Panginoon, kung paano ka namin sasambahin, O God. Sambahin ka namin, O God, sa Espiritu at katotohanan, Lord, kapag ikaw ay you are a jealous God, Panginoon, na napag-aralan namin, O God, sa iyong kadipana. Sambahin ka namin, O God, sa Espiritu, ikaw ang Diyos na pinakikita, O God, na hindi kami manangan, Panginoon, sa mga idol sa pagkalito, Panginoon. Ikaw ay Diyos na nalitipuin, O God. Lord, pagpakilala ka po ng lubor sa bawat isa sa ating Panginoon. O God, Lord, ulit po din po nilalapit sa iyo, Panginoon, ang kalamidad mo dumarating sa bansa